Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat and welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. So once again, shout out po lahat. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. And may God bless and protect the Marcos administration from the forces of kampon ng kadiliman and their minions. So pag-usapan natin mga kababayan, yung pagwawalang hiya ng taing Vice Presidente ng Pilipinas na si Sara Garapatang Anay Pusit, no, Duterte. Kasi po diyan po sa distrito ng Manila, siya po ay nag-ikot-ikot diyan kasama ang tumatakbong mayor ng Maynila na si Isko Dumagoso. Kung sino-sino po ang winawalang hiya ng Vice Presidenteng tae, no? Winalang hiya niya po ang mga miyembro ng House of Representatives, lalong-lalo na yung nasa komite ni Representative Joel Chua ng 3rd District ng Manila na Good Government and Public Accountability. Ganon din po winalang hiya niya si Representative Valeriano ng 2nd District ng Manila, at yung pong huling-huli ay yung doon po sa kay Representative Benny Abante, na kung saan doon sa entablado pinakita ang winalang hiya po si Representative Benny Abante. Siguro naman kayo nakita po yun na nakalabas pa ang dila ni Benny Abante doon sa larawan. Ayaw ko pong ipakita dito because that is so despicable. Tinutuya nila o sa pamumuno ni Sara Pusit Anay ng Lipunan ang mga kandidato ng mga kalaban na kanyang pinopromote. Tulad na lang po ni Representative Joel Chua, inalipusta niya po, no, yung itsura ng leeg, yung boses. At ito namang si Benny Abante, kanilang ipinlash pa yung muka nito sa isang screen na kung saan ito ay nakadila. Napaka-despicable, napakawalang hiya mga kababayan. Yan ba ang gusto nyong maging presidente ng Pilipinas? Di ba? Walang respeto, walang alam gawin kundi manira ng pagkatao ng isang tao. Ganyan po ang hindi 100% na Pilipino. Yan po ay half-breed. Tingnan ninyo ginagago tayo ng half-breed na banyaga. Banyaga po yan, nanay niyan German. Di ba? Sila na rin ang umamin. May lahing German ang mga yan. Hindi po 100% Pinoy ang mga yan. No? Burak po. Taing-tae ang pag-uugali nila. Itong mga Duterte hindi pinalaki ng tama ng magulang. Mga spoiled brat, mga entitled. Diba? Sabi na rin nila, inamin ni Sara Putit Garapatang Talangka, no, yung anay ng lipunan na siya ay heartless ayon sa nanay niya. Sabi naman ng tatay niya, ginugood time lang kayo niyan. Ibig sabihin, hindi po seryoso lahat, no, itong si Sara Duterte. Pero ang pag-uugali ay napakaburak, napaka-bastos, walang hiya, hindi marunong rumispeto sa kapwa. Kaya paano nyo re-respetuhin yan? Diba sabi natin, respect begets respect? Paano nyo re-respetuhin to? Kaya ako, di ko nire-respeto Baboy ang pag-uugali. Tingnan nyo naman ang itsura. Ganun na nga itsura niya. Akala niya, perfecto siya. Walang kaklas-klas itong tao na to. Classless. No? Classless. O ngayon, binalikan po siya dyan ng anak ni Representative Benny Abante. Ito po, meron pong video. Salamat po, courtesy po ito sa kung kanino man. Hopefully, hindi po tayo i-copyright. Ito po yung balik ng anak ni Representative Benny Abante. Pakinggan nyo po mga kababayan. Tignan ninyo kung tama o mali ang sinasabi niya. Ay hindi kayang takpan ng inyong paninira ang kakulangan nyo sa serbisyo dito sa ating distrito. Hindi pa sila doon natigil. Naghanap pa ng dayo.
Kala mo liga? May hugot? Tatayo ka dito sa aming lungsod. Tatayo ka sa aming distrito. Wala ka naman na ambag sa mga buhay ng aming mga kadistrito. Para bastusin, para siraan ang aming congressman na dilingkod ng tapat at totoo na walang pinipiling panahon. At para sa mga tao na hinayaan sa kanilang entablado tumayo ang isang bastos at walang respeto, tama lang na hindi ka naging presidente ng Pilipinas. Oh, yan po. No? Tama po ang sinabi nito. Siya po ang malamang ang anak ni Representative Benny Abante. Nag-import pa kayo, pero yung inimport nyo, bastos. Ano na itulong ninyo sa distrito nila? Diba? Buti sana, ipinagmalaki ninyo yung plataforma ninyo, yung programa nyo para sa distritong yan. Eh, hindi po eh. Binaboy nyo si Benny Abante. Di po ba? Buti pa si Benny Abante, inamin niya yung tulong na ginawa niya para sa mga Duterte. Nung panahon na nangangampanya sila, tinulungan niya ang Duterte. Eh kayo, anong ginawa ninyo? Binaboy ninyo? Kaya galit na galit ito. Wala, karapatan siya. Kung tatay niya yan, kailangan niyang idepensa. Kaya sabi niya, pasalamat na lang tayo. Hindi ka naging presidente ng bansa. Wala kang karapatan na maging presidente ng bansa dahil ikaw ay isang ehemplo ng pagkamasamang tao. Iniisip mong patayin ang mga kapwa mo Pilipino, lalong-lalo na yung sinabi niya doon kay Joel Chua. Ha? Inuutusan niya yung kalaban ni Joel Chua na ang pangalan ay Apple Nieto. Ito, isaksak mo sa bibig ni Joel Chua hanggang sa lalamunan niya, hanggang sa mamatay siya. Wala man lang kumontra sa kanya. Wala man nagsabing wag, walang ganyan. Plataforma lang tayo. Walang siraan ng pagkatao. Ay hindi po eh. O ngayon, so ito bang nagsalita sa entablado eh walang karapatang magsalita? Meron po. Dahil dumayo kayo nang wala naman kayong maipapakitang mahalagang bagay na naitulong ninyo sa distrito nila. Kundi manira lang kayo. Di po ba? Yan po ang ginagawa ni Sara Talangkang Anay Garapatang Pusit. No? Ang taeng vice-presidente ng bansa. Nakakahiya po. So yung iba nais nyong gawing presidente, yan ba ang ihaharap nyo sa international stage? Napakabastos. Hindi pa marunong magsalita. Lahat na lang joke-joke sa kanya. Lahat na lang biro-biro. At hindi pa alam ang mga pinagsasabi. O, hindi lang dito siya binira. Nakita nyo yung video na isa na kung saan binabalahura na si Joel Chua. Sumigaw yung mga audience, hindi na nakapagtimpi. Marcos pa rin. Ang Manila ay Marcos pa rin. Kaya mga kababayan, lahat po ng ine-endorso ni Sara Pusit, ang taing vice-presidente ng bansa, mapa-mayor, mapa-councilor, congressman, senador, ibasura nyo po. Huwag nyo pong iboto. Dahil ang mga yan, ang loyalty ay na kay Sara Duterte. Pare-pareho po ng ugali ang mga yan. Mga burak, mga kumukonsinti sa mamamatay tao, mga kumukonsinti sa mga kurap, mga magnanakaw ng mga Duterte. Nakakahiya po. Kaya tama lang ito. Tama lang yan. Ipagtanggol ninyo ang kandidato ninyo na alam nyo namang mas maraming nagawa sa inyong distrito. O di ba? Ngayon mga kababayan, punta naman tayo dito sa isang itinaas ang kamay ng inyong taing vice-presidente na si Sara Pusit Talangkang Anay ng Bayan. No, itong tao na to ay mukhang confident na po, no? More than confident na siya na mukhang marire-elect po siya. Yan po ay walang iba kundi si Bato de la Rosa. Ano po ang sabi niya sa GMA News Online?
Sara's endorsement could boost my votes. Ibig sabihin, yung pag-endorse sa kanya ng taing vice presidente ng bansa ay maaring magpalakas ng kanyang mga boto. O, di ba? Kasi wala po ito sa top 12. Kung nasa top 12 man itong si Bato da Puncher de la Rosa, ay gawa-gawa nilang survey o di kaya commission survey nila. O, ito po ang sabi niya, malaking boost sa aming chances of winning. Oo. Bakit daw po? Kasi mga kababayan, ayon dito sa balitang ito, umaasa, dumedepende si Bato de la Rosa doon po sa huling-huling survey ng Pulse Fake Asia. Pulse Fake Asia, mga kababayan. Dahil daw po si Sara Pusit Garapatang Talangkang Anay, ang taing vice presidente ng bansa, ang government official na mataas ang rating. So naniniwala sila doon na mabubus ang boto niya ng ilan. Ilan ang mabubus ang boto mo, Bato? Bakit? Ayun ba ang bilang ng mga botanteng Pilipino? Yung sinorbe ng Pulse Fake Asia? Ilan ang sinorbe nila? Di umano 2,400. Ilan doon ang may performance rating? Di umano si taing vice presidente ng Pilipinas, 65%. Ano ang 65% ng 2,400? Yun ang dadagdag sa boto mo? O good luck. Kasi yun ang sinasabi niya dito. Alam naman nating out of all the national leaders, siya ang may pinakamataas na trust rating, di ba? Ibig sabihin, marami siyang followers. O, marami daw naniniwala kay Sara Duterte. Yun yung 2,400 na 65% o ilang porsyento lang. So yun ang inaasahan mo, Bato? Yung ba ay pumutik ng 3 milyon sa ilang milyong botante na nakarehistro sa COMELEC? Kung 65 o 66 milyon, yun sana ang sinorvey ng Pulse Asia para malaman mo na tiyak lalaki ang boto mo at posibleng manalo ka. Pero sa 2,400 na demographics, dun ka umaasa, ilan lang ang porsyento ng trust rating niya? Kung 50% o di may 1,200 kang boto, ganon, dagdag sa'yo. Yan ba makakatulak sa'yo sa top 12 sa Senado? Wow! Yan po ay pangliling lang. Itong mga survey firm na ito, alam nyo naman, eleksyon. The highest bidder win. Di ba? Bongo? Kaya kung ako sa Bayo Bato, since marami namang survey na nanglilin lang para paboran yung mga nag-commission sa kanila para umangat yung mga sinasabing pangpapogi points ng mga kandidatong nagpa-commission ng survey, magpa-commission na lang kayo lahat. Lahat na lang ng survey firm na sabi nyong malalaki, pa-commission nyo na, magbayad na kayo para naman maloko nyo ang taong bayan, ganon. Hindi po. Sa paningin ko, no, hindi na madadaya ang mga Pilipino dahil lantad na ang katarantaduhan ng mga Duterte. Yan na lang inuugali ng amo mo sa mga rally. Tarantado Tapos umaasa ka sa survey result, trust rating, ng ilang porsyento ng 2,400. Hindi nga umabot ng 2,500 Ang tanong, bakit 2,400 lang? Sa laki ng demographics ng voting population, registered voter sa COMELEC, bakit 2,400 lang? Di ba? Kaya si Bato umaasa doon sa endorsement sa kanya dahil daw napakataas ng trust rating ni Sara base sa Pulse Fake Asia survey. Di ang tanong dyan, good luck mga kababayan. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.